Jordan Clarkson posible pa rin maging naturalized player ng Gilas sa July kontra sa New Zealand at Australia. Kampo ni Kai Sotto, hindi nakasama sa pagpipilian ang KBL at NBL Australia at Japan B-League Premier. Makikipagsabayan na sa lakas sa NBL Australia. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, ay sinabi nga ni Coach Tim na masaya siya sa ipinapakita ngayon ng Gilas Naturalized Hopeful na si Benny Boatwright na tinatayang maa-approve na bago magsimula ang Asian Games sa September. Kaya most likely si Justin Brownlee pa rin ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia sa July. Pero kung sakali na hindi makakapaglaro si Justin Brownlee for some reason, halimbawa may injury, wag naman sana, o kaya makakuha siya ng kontrata sa ibang liga, ay si Jordan Clarkson at Angelo Kwame lang ang pwedeng pagpilian, especially kung di pa maa-approve etong ang si Benny Boatwright. So talagang may chance pa rin etong si Jordan Clarkson at Angelo Kwame na makapaglaro ulit sa ating Gilas Pilipinas, especially para nga dito sa July kung saan mabigat yung magiging bakbakan ng ating national team kontra sa New Zealand at Australia dahil dadayo tayo doon sa kanilang mga home court. Sa ibang balita naman mga kabasketball, ayon sa ating reliable source, bagaman bukas ang kampo ng ating pambatong si Kai Sotto sa mga offers ng iba't ibang mga kupunan sa iba't ibang mga liga sa buong mundo, kasama na dyan pati yung pagbabalik niya sa college sa pamamagitan ng USNCAA kasi may NIL na doon, kung saan meron ding salary, ay may dalawang basketball league ang hindi na kasama sa equation. Kumbaga hindi na ikinukonsider netong ang kampo ni Kai Sotto na paglaruan niya, Kasi sinabi niya sa akin mga kabasketball, dalawang liga to. Una, etong ang NBL Australia kung saan hindi nga nabigyan ng maayos na playing time noon si Kai Sotto, naglaro siya ng 2 season doon. Hindi ko alam kung may discrimination or wala lang tiwala sa kanya. At ang isa pa bukod dyan sa NBL ay etong ang KBL ng Korea. Siguro dahil 2 lang yung international import ng KBL, Actually, hindi pa nga yata pinagsasabay. Kaya talagang hindi ganoon kataas yung level ng laruan dyan. At kasi dito sa Japan B-League mga kabasketball, sa darating na B-League Premier after netong season na to, ay pagsasabay-sabay na yung 3 international import ng bawat koponan dyan sa Japan B-League. Kasama pa yung naturalized player o isang Asian player. So, ibig ko sabihin, pwedeng 3 international import, mga former NBA player o yung mga top players sa G-League, sa Europe, sa NBL Australia, sabay-sabayan. Tapos, meron pang halimbawa, Asian import, gaya ni Kai Sotto, AJA2. O kaya naturalized player na mabigat din. So, pwedeng isa lang yung Japanese. So, ganoon nakatindi yung level ng laruan dito nga sa Japan B-League. Actually, tinapatan nila o nilagpasan pa nila etong NBL Australia. Kasi sa NBL Australia, wala na silang Asian import ngayon . Dati meron sila Kai Sotto, di ba? Sila Jochi, di ba? Naglaro pa doon. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat. At God bless sa inyong lahat.